Magandang araw po. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Tales of Siren. Sa pagkakataong ito, nais po naming magbigay ng espesyal na pagbati kay Christine Joy na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon, mula kay Maris, at kay Bonan Ferrerin na nagdiwang din ng kaarawan sa parehong araw. Gayon din, isang mainit na pagbati kay Alia Mardi Guadalupe mula sa Bocaue, Bulacan, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Maligayang bati po sa inyong lahat, hindi ito makatarungan, galit na sambit ni Juanito habang nakatayo sa gitna ng sitwasyong hindi niya ginusto. Buong akala niya ay tapos na ang kasunduan ng kanyang mga magulang at ng kanyang lolo sa matalik nitong kaibigan. Ngunit tila hindi pa rin siya makakawala sa anino ng kasunduang iyon. Hindi pa man siya naipapanganak, ay ipinagkasundo na siya ng kanyang lolo sa apo ng kaibigan nito. At ngayon, kahit pumanaw na ang kanyang mga magulang at lolo, ang kanyang tiyahin na si Maritz ang nagpatuloy sa pagsasakatuparan ng kasunduan. Ang dahilan? Dahil mayaman ang mapapangasawa niya. Wala kang magagawa, kailangan mong magpakasal sa apo ni Don Emilio Santos, madiing sabi ng kanyang tiyahin. Dahil sa yaman nila. Ganun ba? At ikaw din naman ang makikinabang, hindi ba? Yayaman ka rin, sarkastikong tugon ni Juanito habang nakatingin ng matalim sa kanyang tiyahin. Hindi mo naiintindihan, Juanito. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo, sagot ni Maritz na may bahid ng galit. Ngunit hindi nagpatinag si Juanito. Ikabubuti ko? O para sa kapakanan nyo lang, balik tanong niya. Napalakas ang boses nito, sapat upang magdulot ng tensyon sa pagitan nila. Sa isang iglap, danga po ang palad ng tiyahin sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang hapdi ng sampal habang hinawakan niya ang kanyang mukha. Tandaan mo, kami ang nagpalaki sa iyo mula nang mawala ang mga magulang mo. Kaya natural lang na tumano ka ng utang na loob sa amin, gigil na sabi ni Maritz. Ngunit hindi nagpatinag si Juanito. Alam ko na hindi ako ang may gusto ng kasunduang ito. Kayo lang ang may interes dito, madiing tugon niya. Kung ganon, malinaw na magpapakasal ka, gusto mo man o hindi. Magbihis ka na't pupunta na tayo sa hotel para sa engagement party niyo ni Lito, utos ng tiyahin. Wala nang nagawa si Juanito kundi sundin ang nais nito. Mabait naman ang pamilya Villamor, lalo na si Don Alejandro, ang kaibigan ng kanyang lolo. Ngunit ang apo nitong si Lito, naubod ng suplado, ay tiyak niyang hindi niya makakasundo. Naghanda na si Juanito para sa engagement party. Matapos ang okasyon, mabilis ding naisaayos ang kanilang kasal. Sa edad na 25, itinakda ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Labag man sa kalooban ni Lito at Juanito, wala silang magawa dahil nakatali na sila sa kasunduang ito. Mag-usap tayo, seryosong sabi ni Lito matapos ang kanilang kasal. Nasa ibang bansa sila para sa kanilang honeymoon nang magsimula ang usapan. Hindi niya matanggap na makulong sa isang kasal na wala naman siyang kagustuhan, kaya't naisip niyang magmungkahi ng kasunduan. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Juanito habang nakatingin ng diretsyo sa asawa. Dahil pareho naman nating hindi ginusto ang kasal na ito, bakit hindi tayo gumawa ng kasunduan? Sigurado akong gugustuhin mo rin ito, maliban na lang kung gusto mo talaga akong makasama habang buhay, sarkastikong sabi ni Lito habang nakatingin ng diretsyo kay Juanito. Excuse me? Kailan ko ba pinangarap na magpakasal sa'yo? Saan mo naman nakuha ang ideya na gusto kitang makasama habang buhay? Aber, galit na tanong ni Juanito sa kanyang asawa, halatang inis na inis. Mrs. V. Villamor, napakaswerte mo dahil ako ang napangasawa mo. Para lang sa kaalaman mo, maraming babae ang gustong magpakasal sa akin, mayabang na sagot ni Lito, may halong pagmamataas sa boses nito. Talaga? Well, hindi ako isa sa kanila, kaya tigilan mo na ako sa kayabangan mo. Hinding-hindi ko pinangarap na magpakasal sa isang tulad mo, mayabang at magaspang ang ugali, diretsahang sagot ni Juanito, hindi na alintana ang galit sa kanyang tinig. Nagtatagis ang bagang ni Lito habang unti-unting lumapit kay Juanito. Hinapit niya ito sa bewang, dahilan upang magulat ang huli. Bagamat kinabahan, hindi ipinakita ni Juanito ang kanyang takot at nanatiling matapang na nakatitig sa asawa. Akala mo naman kung sino ka kung magsalita. Alam ko naman na atat kayo ng tiyahin mo na may kasal ka sa akin. Hindi ba't palugi na ang negosyo ng pamilya nyo? Siyempre, kailangan nyo kami para sumaklolo sa inyo. Sarkastikong wika ni Lito,
tila sinasadyang ipamukha ang kanilang sitwasyon. Hoy, kahit kailan, hindi ko naisip na gamitin ang yaman niyo para umangat kami. Hindi ako mukhang pera, kaya huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, galit na tugon ni Juanito habang itinulak ang asawa palayo. Natawa si Lito, tila lalo pang inaasar si Juanito. Look who's talking. Kaya pala pagkatapos ng kasal natin, agad lumapit sa akin si Tita Marites. And guess what? Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Tanong nito habang nakapumulsa, halatang nang aasar. Ano ang sinabi niya sa'yo? Gigil na tanong ni Juanito, halatang nagpipigil ng galit. Tulungan ko daw sila dahil kailangan nila ng malaking kapital para sa naluluging negosyo, sagot ni Lito na may kasamang mapanuksong ngiti. Napatingin si Juanito sa malayo, tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalain na magagawa ito ng kanyang tiyahin. Kaya naman pala lalong yamabang ang kanyang asawa, may ipinamukha ito sa kanya. Oh, bakit hindi ka makakibo dyan? Napahiya ka ba dahil sa ginawa ni Tita Marites? Nasaan na ang tapang mo ngayon? Dagdag pa ni Lito, puno ng pagmamayabang. Shut up! Wala akong pakialam sa desisyon ni Tita, kaya huwag mo akong idadamay. Wala akong kinalaman sa mga plano niya, galit na sagot ni Juanito. At sana, may lumabas dyan na maganda at hindi puro kay abangan, dagdag pa niya. Gusto pa sanang sumagot ni Lito, ngunit lumabas na si Juanito ng kwarto at malakas na isinara ang pinto, dahilan upang lalo pang mainis si Lito. Wala pa talaga sa bokabularyo ni Lito ang magpakasal, lalo na't hindi pa siya sawa sa buhay binata. Ngunit kailangan niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang lolo at mga magulang. Bagamat maganda ang napangasawa niya, hindi pa talaga siya handang lamagay sa tahimik kasama ito. Samantala, si Juanito naman ay hindi mapakali. Tinawagan niya ang kanyang tiyahin upang alamin ang totoo. Hello, Tita Marites, bungad ni Juanito nang sagutin ng tiyahin ang tawag. Oh, kumusta ang honeymoon niyo ni Lito? Tanong nito, tila masaya pa. It's like hell to be with this man. Bakit naman po humingi kayo ng pera sa pamilya nila? Diretsahang tanong ni Juanito, halatang galit. Bakit? Asawa mo naman siya, hindi ba? Walang masama doon, sagot ng tiyahin niya na tila walang pakialam. Masama, tita, dahil ang tingin sa atin ng lalaking iyon ay mukhang pera tayo, galit na sagot ni Juanito. Wala akong pakialam, basta pakisamahan mo siya ng maayos at pagsilbihan mo dahil malaki ang maitutulong ng pamilya nila sa atin, madiing sagot ng tiyahin bago ibinaba ang tawag. Pagbalik nila sa Pilipinas, tahimik na naglakad sina Juanito at Lito palabas ng airport. Hindi man lang nilinggan ni Juanito ang asawa dahil sa inis. Gabi na nang makalapag ang eroplano nila, at tila malamig ang simoy ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Tapos na ang honeymoon natin, kaya hanggang dito na lang tayo, malamig na sabi ni Juanito, hindi man lang tumingin kay Lito. Fine. Ayoko na ring makita ang pagmumukha mo, sagot ni Lito. Halatang wala rin interes sa usapan. Same feeling, sasabihin ko kay Lolo na tinakasan mo ako. Alam ko namang hindi mo talaga ako gusto, kaya huwag ka nang magpakita pa, dagdag ni Juanito, puno ng galit. Kahit ano pang sabihin mo, wala na akong pakialam. Hinding-hindi na ako magpapakita sa iyo at sa pamilya mo, galit na sambit ni Juanito, halos mag-apoy ang mga mata sa galit. Good to hear that, my dear wife. At least pareho tayo ng desisyon. Kaya walang sisihan ha, sagot ni Lito na may kasamang mapanuksong ngiti. Bitbit ni Juanito ang kanyang malita, handa ng talikuran ang lahat, nang bigla siyang tawagin ng kanyang asawa. Napabuntong hininga siya at bahagyang napasimangot, ngunit napilitan siyang lingunin si Lito. Nagulat siya nang makita nitong iniabot sa kanya ang isang card. Para saan ito? Tanong niya, kasabay ng bahagyang pagtaas ng kilay, halatang naguguluhan. Baka naman sabihin mo na wala akong kwentang asawa. Kunin mo na, baka kailanganin mo, sagot ni Lito, may bahid ng lamig sa boses. Kinuha ni Juanito ang card, ngunit agad din niya itong inihagis pabalik sa asawa. Tumama ito sa dibdib ni Lito bago bumagsak sa sahig. Napatingin si Lito sa card na nalaglag, at saka siya tumingin kay Juanito. Nasa mga mata nito ang halatang galit at pagkadismaya. Ano ang ginawa mo? Tanong ni Lito, hindi may tago ang inis. Huwag mong ipilit sa akin ang pera mo, hindi ko kailangan yan. Isaksak mo na lang sa baga mo, mariing sagot ni Juanito, ang bawat salitay puno ng galit. Kaya kung magbanat ng buto, hindi ako kailanman aasa sa isang tulad mo. Napailing si Lito, ngunit hindi rin nagpatalo. Nagmamalaki ka pa. Fine,
kung ayaw mo. Pero tandaan mo, siguraduhin mong wala kang gagawing ikasisira ng pangalan ko. Dala-dala mo ang apelyido ko, banta nito, malamig ang tono. Wow! As if naman gusto kong dalhin ang apelyido mo, sagot ni Juanito, hindi na nagpipigil. Mag-asawa tayo sa papel lamang. Huwag kang mag-ilusyon. Matapos ang sagot na iyon, tinalikuran niya si Lito at nagpatuloy sa paglalakad, iniwang nakatayo ang asawa sa gitna ng kwarto. Napaiimbag ang si Lito habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Juanito. Alam niyang hindi sila magkakasundo, masyadong matigas ang ulo nito at hindi kailanman nagpapatalo. Pagdating ni Lito sa mansyon ng pamilya Villamor, sinalubong siya ng kanyang lolo, si Don Alejandro, na nakaupo sa veranda at nagbabasa ng dyaryo. Nasaan ang asawa mo? Tanong ng matanda, agad na napansin ang pag-iisa ng apo. She just ran away, pagsisinungaling ni Lito, pilit na itinatago ang inis. Tinakasan niya ako dahil ayaw niya talagang makasama ako. Bakit hindi mo hinana? Hindi mo dapat siya pinabayaan, sagot ng matanda, halatang may lungkot sa tinig. Lo, bakit ko naman ipagsisiksikan ang sarili ko sa kanya? Isa pa, kung magbabago ang isip niya, babalik siya, sagot ni Lito, may halong kay-abangan. Napailing si Don Alejandro, halatang hindi nagustuhan ang sagot ng apo. Ikaw talagang bata ka, hanapin mo ang asawa mo at huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nakikita. Nangako ako sa lolo niya na hindi natin siya pababayaan, mag-iinautos nito. Napabuntong hininga si Lito, buong akala niya ay tapos na ang problema niya, ngunit nagkamali siya. Mukhang hindi siya titigilan ng lolo niya hanggat hindi niya na ibabalik ang asawa. Fine, lolo, hahanapin ko siya, sagot niya, ngunit sa isip niya, wala siyang balak tuparin ang pangakong iyon. Samantala, si Juanito ay bumaba ng eroplano at naglakbay papunta sa probinsya ng kaibigan niyang si Luz Viminda. Ayaw niyang bumalik sa bahay nila dahil siguradong ibabalik siya ng Tita Marit sa asawa. Juanito, masayang bungad ni Luz Viminda nang makita siya sa pintuan. Kamusta? Pasensya ka na, wala akong paabi, ha? Dagdag niya, halatang nahihiya. Sus, ayos lang. Halika, tuloy ka, sagot ni Luz Viminda habang binubuksan ang pinto. Anong atin? Teka, hindi ba dapat nasa honeymoon ka ngayon? Sunod-sunod niyang tanong. Oo, kara-rating ko lang. Kaya lang nagdesisyon kami na maghiwalay, sagot ni Juanito, pilit nang umingiti. Ha, bakit naman? Gulat na tanong ni Luz Viminda.